Acts chapter 20 verse 28. Dito na ito kuhaan itong mensahe. Hinog tayo si pagtawad sa pulong sa Diyos. Acts chapter 20 verse 28. Although until 13 siya, pero kanila nga verse atong basahon sa pagkakaroon. Tanawin mo ni i-charge ni Apostle Paul ngadto sa mga elders or mga kondito sa sa Ephesus. Okay, anto ni basahon ni isa lang ka verse dong ano na to pagbasa. Okay, sa Acts chapter 20 verse 28. Ready read. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Ginoo, magpanalangin siyang pulong ang puta. Dalaygon nga Dios, salamat kay Lord sa karon nga haponon. Salamat sa imong grasya, salamat Lord sa imong pag-uban. Gikan pa Lord gani ang buntag. Salamat sa imong previous nga mga activities Lord, gikan sa married men, married ladies, young people and sikap. Salamat kayo, ug karon kahaponon Lord, another na sad nga opportunity din kami makatuon sa imong pulong. Salamat kayo sa katinuoran nini. Nagpray lang mi Lord nga ikaw lang jud hatag kanamong wisdom, sabtan lang namo Lord sa yano kini. Ug Lord naghangyo ko, ikaw lang jud Lord uban ka nako, giya ka nako Lord, sangkap ka nako sa pagdala niini. Lord nagpray ko nga ikaw lang jud Lord mag-uban og sa masabtan Lord, mapadala nako sa imong katawhan Lord. Buot nimong ipadala og nagpray ko Lord nga ikaw lang jud gikan sa mga gagming bata Lord, kontrolar padung sa mga dagko, ikaw magakontrolar pud sa mga lugar sa mga lugar karon sa mga paghimuon ng pagtuon ay tuyuti among kaaway Lord tag mga lihok nga diin makasamok sa mga tuon si mong pulong. Pray ko, ikaw lang dyan mag-auban, Lord. Punta na, Lord, sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, the pastor and the flock. Okay. Ano yan, take heed therefore. Actually, charge ni Apostle Paul nga to sa Ephesus. Makita natin diri nga naay overseer. God hath made you overseer. And the flock. So muna itong title, The Pastor and the Flock. Nga na masabtan na to, una sa nan, nga kaning church, dili na kaning building, kita ang church. And mayroon kag flock ani, kamo. Amen? Kamo nga member sa church. So makita nato dira nga, ang church, it's assembly of saved and baptized believers. Nga nag-assemble o nagtipok na mga luwas unas tanan, and makita nato dira nga siyempre na-baptize na member siya sa local church. Munang makita ganito sa verse 28 sa last phrase na which he has purchased with his own blood. Nga even gani si Apostle Paul gi-describe niya nga unsa ang gugma sa Dios ngadto sa church. Ato sa Ephesians chapter 5 verse 25. Okay, Ephesians chapter 5 verse 25. Nganong naa ning church unsa ni sa tubangan sa Dios? Masabtan nato. So Ephesians 5 verse 25 ingon pulong sa Dios, husbands, love your wives even as Christ also loved the church and he gave himself for it. Muna makita na ang simbahan, ang gugma ni Jesus Christ ana labing dako. Grabe jud kadako ang gugma sa Dios nga na sa church, and ang ebidensya na iyang kaugalingon, iyang gihatag. Di ni basta-basta mingon kag kaugalingon na magirepresenta iyang kaugalingon dira. Iyang kaugalingon niya, nianto siya sa pain, nianto siya sa shame. Aron lang jud nga kita mo niyon we are purchased by his own blood. O muna makita nato nga every individual member sa church, salamat kayo no ay mga
two months na natay baptism. Salamat kayo sa mga added sa atong simbahan. Salamat ko sa Ginoo at tumiyaging month. Mga parinti na nako, side ni mama, and mga sa dako po ni blessing kay muna siya muna akong gikuan ba muna lang ni silver lining ba nga sa gipiyal sa Ginoo nga negosyo. Panahon ko na, Lord, ako na itugyan mo, Lord, ako kabalo sa panana. Pero ang blessing kayo nga na resulta. Sa gracious Ginoo, si Boyit, suot na nilang bibing, kuyog ni Sunshine, nagpabaptize sila. Ano ba? So, they're added to the church, and makita nimo ba nga unsa pagkahigugma sa Dios nga ni nato nga gikan sa bata nga member until sa pinaka idaran nga member sa church, higugma ang Dios nato. Og sa iyang paghigugma nato, naa siya gihatag ni ana. Ato sa atras gyapon ta sa Ephesians chapter 4. Ano masabtan lang yun nato. Ephesians chapter 4. Kung makita nato dre unsa ang gugma sa Dios, ngadto siyang mayingon kag body of Christ, wala na the church. Sugod sa verse 8, now wherefore he saith, when he ascended up on high, he led the captivity captive and gave gifts unto men. So sa verse 11, and he gave some apostles, and he gave some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. So ba, makita nato dre tungod sa gugma sa Dios nganha sa church, naadyo siya gihatag nga under shepherd. Way lain na. Kung makita nato dre, ang Dios naghatag yung pastor sa church. Una nga, pasalamat nga naay pastor sa atong simbahan. Kay lisod kaya ng simbahan nga walay pastor. Lisod kaya ng usa ka simbahan, usa ka kuan nga wala kay gilang authority. Kita nato mabasa nato sa Judges, sa dihang ang Judges, wala na pagkamatay ni Joshua nga wala ni nag-lead sa mao nga nasod sa Israel. O ilan ibuhat sila unsay maayo sa ilang mga mata. Ug mo na nga kung walay pastor, walay gibutang sa Dios. Luoy king simbahan. Luoy kayo. Unsay mabitaw, unsay agrihan lang, mo ni. Majority lang. Dili mahimo na inana. Una ang Dios, sugod sa iyang dakong gugma, balik ta, dili na ang Dios, kay tungod sa iyang dakong gugma, ngani nato, ngani sa simbahan, di niya gusto ba nga ang simbahan, walay padulngan, walay kanabitang, walay pulos na lang nga, makita nato dira, mga tao po dira nga simba, lang po, muna nagbutang siya, and he gave some, magbalik ta, pastors. Ug salamat sa Ginoo, natay pastor. Amen? Natay pastor. Ug ang pagbutang sa Dios niya na, ang pagtawag, dili na basta-basta nga calling, oy. Dili na basta-basta nga calling. Mabitaw nga, kung amo, gitawag mo sa ministry, di na basta-basta nga calling. Blessing na. Kaya ang Dios mo nagbuot nga butang ka din ha. Kaya ang Dios, nakita sa Dios unsa kay importante nga usa ka simbahan nga kinahanglan na pastor. Mo nagbutang siya. Naghatag siya niya na. Ug mo na dako king blessing nato. Ug ang pagtawag sa Dios ngani nato mo ningon dili ni siya basta-basta kay mo na ilisod ba nga di ta kadili. Sagara na, interviewon na yung mga pastor. Pastor, nga nung nagpastor man ka? Kasagara, mingon nila nga, di ka kadili sa tawag sa Diyos. Naa ang calling sa Diyos. O natong natunan ganyan ng buntag, si Jonah.
Nga sila gitawag siya sa Ginoo, mo na gipahimo sa Dios nga na niya, muwali ka dito sa Nineveh. Wa siya nituman, di ba? Ang una sana makita nato yung kinabuhi, down. Tutan akong giyaba, pila ka down ang mabasa nimo katulang nga passage. Katong mga verses, upat. Nga kung ikuanan mo 4 times ka nga imong kinabuhi jud ba? Inana na, kung dili ka mo respond sa tawag sa Dios. Iya lang na. O pay labot nga katong i-explain ni Pastor Jake nga na among ang mga naa sa ship. Naamong. Mga mariners, naamong sila. Nga tungod lang anang ni Jonah nga wala ni siya ni subay sa Dios. Wala lang siya ni respond sa call sa Dios. Among sila. Muna isa sa mga isa sa mga rason nga nung dili ng mga pastor kana yung may kamilang kana mo involved na imong pamilya, may involved na imong anak, may involved na imong asawa. Kay kami lang kaya raman utungon lang gud, pero mo involved na gud basta pamilya nam gud maglisod na kayo. Inumdum ko na usa ka testimony sa usa ka pastor nga katong panahon na dugay-dugay na siya, mag-idara na siya, and then kana ba bang kasagaran niya karon pa ko ni full time sa Dios, ni response sa call sa Dios, siya dugay naman jud ko nagitawag sa Ginoo, dili-dili lang jud ko. Siya yung testimony na niya dito pata sa Pikas, dito pata sa Talisay. Dili-dili lang jud ko. Muna ang gihimo sa Dios, gihuwat ang problema, gihuwat lang jud nako nay gihimo ang Dios akong sa mua. Ngani kanako ngani namo usa pa ko ni decide nga magtarong o mo respond sa call sa Dios. Naray sa gabi unsay nakapakuan niya, unsay nakakuan ba nga kaamgo niya nga mo decide na jud siya nga mag full time. Surrender na yun. Surrender yung trabaho, surrender yung kan. Nayusa ka adlaw na, yung asawa, nag-init og tubig. Nag-init og tubig kay panuhutan man siguro to. Nag-init og tubig. Bukal, bagong bukal. Nagabukal-bukal, gipalong. Sa diyang nagpalong ana, kay nalaman lang dito man sa taas ang ilang room, gidala ang takuri. Takuri. Gidala sa taas. Na-slide. Pagka-slide, padung sa iya ang bag-ong gipalong nga binukal, nagbukal nga tubig. Ug mo iyang testimony niya nga tungod ato dito na siya nilihay nga Lord, surrender na ko. Wa ni agi siya ha. Dito gyagi yang asawa. Kana ito minaw mo, kana ko bitaw Lord no. Ay lang paabutan lang ni nana ko. High school pa man siguro ko. High school pa jud ko Lord. Ay lang paabutan na Lord. Ay no na kay kunaam gani kay kuan ako Lord. Ayaw. Ano ba? Ay man di mi kadili eh. Kung kami lang pabuton. Muna yun mga last resort. Pero wa ni nagpasabot ha nga, wa ko ganahi sa mga kuan sa calling sa Dios namo ha. Pero kung naay-lain ba? Pero di ka kadili. Ano man? Ang Dios nagtawag. Kay gusto sa Dios nga naa sa usa ka church, naa siya ibutang. Ito sa daddy sa unay, kid, naman kid, kaya pa? Kaya pa man de. Sige, kaya pa. Sige. Kung di na gani kaya ha, ay na lang po pagduha-duha. Mura mo dito yung sabot na mo. Kung di na gani kaya, ay na dito pagduha-duha po. Amo dito din. Na ba nga na, buhaton ang Ginoo. Ngan, usap pa ka mo. Inana ang calling sa Diyos. Ngunit hindi ka, sama sa, makita na sa Jeremiah, ito kang Jeremiah, nga, grabe kayo nga, even gani, kung ang Ginoo mo tawag, Jeremiah chapter 1,
Kita na mo diri ang calling sa Dios, ngani kang Jeremiah, kaingon pug ka nga grabe ni Lord no. Wa siguro mo may kami ni Pastor JK nani po siguro ang kuan namo. Dugay, although nagpadugay-dugay mi. Pero now verse 5. Verse 4 lang, sugot sa verse 4. Then the word of the Lord came unto me saying, Before I formed thee in the belly, I knew thee. And before thou comest forth out of the womb, I sanctified thee. And I ordained thee a prophet unto the nations. Ay nana, dili mo na yun ba nga, ang calling sa Diyos, di ka kakuan ba? Kanami taong, kung usaon, unsa kanusa, pero once nga naa sa Diyos, nga gusto ka gamiton sa Diyos, dili pwede nga, sa amin ng Jeremiah, bang dili pwede nga, unyaon or dili pwede nga, dilion niya, kay imagine na, before thou comest forth out of the womb, I sanctified thee and I ordained thee a prophet. Prophet may nani nga na authority gihatag sa Dios. Delegated authority. So muna nga makita na doon nga kanang pastor dili na basta-basta. Kaya ang Dios yung nagtawag ana. Ang man of God, ambot lang kung dili na ninyo or kasulay mamo ana or nakadungog ba mo ana nga karami tong nay mga tao moingon ba pastor man na. Tuo ka ng pastor. Kay boto na naon. Ano ba, kung ako lang tanda ko sa akong pamilya, kaya kung Lord, sakto ba niya akong gihimo? Ngumali man, kung ako lang, okay ra, pero mura yung pamilya na gani, dito na ka sakto ba ka ni Lord? Pero di may kadili sa Diyos. Ilahi ang Diyos, ang pagi sa Diyos, pagtawag. Pero nakasiguro mi, nga naadra ang calling sa Diyos. Naadra ang calling sa Diyos. Ug mo na makita na to sa church, way lain gibutang sa church na mo nang bumalik ta sa Acts chapter 20, makita na overseer and the flock. Overseer and the flock. Overseer and the flock. Muna ba nga sa flock nganto sa church mo na nga tungod sa gugma balik ta tungod sa gugma sa Dios nganha ninyo ngani nato isip usa ka simbahan naa jay ibutang nga pastor. Tanaw na to da unsay angay po nato himuon ngana sa pastor fraud diri sa pastor. Ano ba nga, ngano mang gitawag man sa Dios ang pastor ngadto sa ministry. Ngano na may ibutang ang pastor? Ano ang Dios naman sa usa ka church naman jud tawgon ang Dios nga himo nga pastor sa usa ka simbahan. Balik ta diri sa atong ibasa diri take heed therefore unto yourself, unto all the flock over which the Holy Ghost has made you overseers, to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. Why lain, isa sa mga nakita nato diri, nga rason nga nung ang Dios nagbutang sa pastor sa ministry, ato lang unya ang kaning to feed the church of God. And then sa verse 29 and 30, makita na to dira, nga, for I know this, that after my departing, shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Also of your own self shall men arise, speaking perverse things to draw away disciples after them. So, kaduhaning feed the church of God, una, naagibutang ang Dios nagtawag yung pastor nga sa usa ka church, to protect the flock of God. To protect the flock of God. Protection. Ang Dios nagtawag, nagbutang og pastor para sa atong proteksyon.
para sa inyong proteksyon. Nindot kay explain ni Pastor Dexter atong especially mga young people nganong naa man yun na special man yun nga gi kanang bitong gi allocate nga adlaw nga tagaan mo importansya kay yes, fragile kay mo. Yung emotion, fragile yung decision making. Nga kung dili mo, kung dili mo protektahan, ambot lang. Unsay inyuhang kinabuhi 5 years, 10 years from now. Kung naay proteksyon. O ang Dios, salamat kayo nga ang Dios, tungod sa iyang paghigugmas nga sa church, gusto niya protektahan ang flock or ang mga members or ang katawan sa Dios. Kung ang naay pastor na gibutang niya. It made overseers. Nunindot kayo, for I know that after my departing, shall grievous wolves enter in among you, and sparing the flock. Na ay mga grievous wolves ani kung dili dyan ni literal nga mga wolves dyan sila, pero na ni mga from other nga mga gamiton sa kantong kaaway nga gusto gubon ang inyong kinabuhi, ang atong testimony. Nga, ingon ba, not sparing the flock, pasabot, nga, kung mahimo, why mabilin? Ang gusto sa Diyos nga, ang gusto sa kaaway, nga kanin, tindog na lang yung simbahan na, pero wala na yung simba rin. Wala na yung nagpagamit sa Diyos. Wala na yung involved. Kung di kabantay, muna nga Ginoo, jud gyapon, salamat kayo, yes, di na basta-basta ang transition, pero salamat kayo sa gimo sa Dios nga ayas di man jud na mabitaw ang ingon si Apostle Paul diri nga for I know this that after my departing pasabot ang departing sabot ana kamatayon kay di man jud magdugay mamatay man jud ng tao mamatay man jud ng pastor pero salamat kayo yes tungod sa gugma sa Dios nga na sa church na ni sunod ug na gibutang nila. Salamat sa Ginoo nga dili ang transition na to dili po na nakagubot. Yan? Dili na nakagubot. Nga to after atong I think 3 days meeting sa church. Pas ka mo Pastor JK. Ay mo Pastor Pastor JK mo tong senior pastor. Why gubot? Kung na o di tagabantay ato, na ubang si Baron siguro ato, ay ayaw na. O di po nakabantay po, Pastor Jerry po nga, ako di ay, assistant di ako. Pero salamat kayo, nga naman, gi-preserve sa Diyos ang church. Smooth ang transition. O salamat kayo nga, ano ba nga, tungod po sa kanang gibilin, nga ano ba naning kamot si Pastor Chris before siya gikuha sa Dios nga ni grow tagamay ni increase na to ang faith ba nga di bitaw tag batatot mostly kami ngon ba dili ay ani na Pastor JK oy ani di yun si Kwan yun ako oy salamat sa Ginoo nga naman na ay wolves. They grievous wolves. Ano yun diri? Muna kung hindi nakabantay, kanara ba, pag dagang klase, ang itong kaaway na, dagang siyang paagya na, sao? Mo create lang doubt nga ni nato. Mo create lang, o ka na lang gamay nga. Nga kung walay authority, ay, ngayon na bang awa na ito sa Pastor Chris? Maratang nagkakuha na ni. Nindot na ni. Or na mo kuan ba may musugnod na to. Nakita ninyo ba unsa ka kabantayanan ang sa ka church. Salamat kayo nga
ang Dios nakakitaan na mo nang na siya gibutang. Pastor. Ano man, protect na to. Also of your own, verse 30, also of your own selves shall men arise, speaking perverse things to draw away disciples after them. Tama nga mo na ikon ba? Dirita. Di ta kabantay. Muna ang Dios, mo bitang ingon siya di ba nga verse 38, nga over which the Holy Ghost has made you overseers. Naadyo gibutang ang mga overseers, naadyo gibutang ang pastor, naadyo gibutang ang Dios ang pastor din ha. Kay naa kabalo nga after nga naa kung walay authority din ha. Bisag unsan lay himuon niyo nalay gamay nga murag mo create lang og kwansa mo create lang og kanang mga doubt na to awa na. Hebrews chapter 13. Sige ta kadungogan ni Hebrews chapter 13. Pagprotektar na to. Verse 17, obey them that have the rule over you. Hamuan in authority or pastor. And submit yourselves. For they what? Watch for your souls. Ala nagtanaw. Di na basta-basta ang trabaho. Patagbasa na to. O pinaka grabe nga, pagprotektar na to through prayer. Maybe di na siguro makita ninyo mag-visit. Taksa-taksa ta mag-visit. Pero di ayaw kalimdi. Gikan nila nga ro. Kung di man ganit may kailas yung ngalan. Ako rin, memorize na lang ako ni mga kaning dapit, kaning nga ro. Mga Merlins na tubangan. Dito dapit katong mga batanon. Dan dito dapit katong mga kanakala, daw ng Reggie. Basta musangko dyan kong Reggie ra, o ganyan lang Kuya Bobby. Buntag dire, Ate Marlene, Ate Maling, Rina Sad na, Kanay Martin na. Amo ni. Nga kung di, kalimot ko sangan. So Lord, katubitaw ka na. Basta kato naglingkod dira, Lord. Ano man? Hey, naay assignment gihatag ang Dios nga ninamo sa pagbantay ninyo. So prayer. O dili na pod, nay kani mga batanon nga babay. Kani mga kuandre dayon na. Anong dira? Naman gusto sa Dios protektaran ang flock. O ang assignment na sa Dios, o muna gusto ipatrabaho sa Dios na mga pastor, sa atong pastor, hey, protektahin ang flock. Mubalik ta, kung dili na protektahan, balik ta sa Hebrews chapter 17, nga, for they watch for their soul as they must give account. Hey, kami manubag sa Dios, kung wala na mo protektahin, wala may nag-pray nga na ninyo, di ta mo protektahan. Hey, kami mandubag sa Dios, anay. Mo di mahimo mo nang di mahimo na nga. Hey, wa mi himo manghilabot jud mi sinyong kinabuhi. Maigo jud di man natuyo og igo, maigo man jud kag maigo oy. Kay way lain ya sa ilang Ginoo ato sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, preach the word. Preach the word. Way lain na. Kay gusto sa Dios protektaran iyang flock. Una nga, hey, di mahimo nga dili na mo iwali ang tinuod. Dili mo wali subay sa pulong sa Dios unsay giburden sa Dios nga ninamo. Ano man gusto sa Dios protektaran mo.
Mo'y gusto sa Dios mo bitaw kung balik ta diri sa Hebrews chapter 13 verse 7, wa lang jay lain himuon sa Dios yung obey and then submit. Ano man, himo mis yung part, hamong part, himo po sa inyong part. Kay bison saon pa ng protektar, mo bitaw nang saon bitaw na kanang bitong sama ng mga kuan mang idla kanang word nga idlas ba. Nga bison saon ni protektar nga kani ato din ni tarongon nga di jud ni siya mo kuan ha maki-escape ha. Pero mangita jud ang taong idlas. Mananap nga idlas, mangita jud nagpaagi nga mo escape. Mo na masusahop jud na mo na, hey, mo ingon ba na jud may limitation. Og di jud tanan. Og dili jud na mo na nga kuan ba kung mo ipsot jud ka, di jud ka mo tuman. Di jud ka mo submit, di jud ka mo obey. Ayaw kang imdi. Naghimo mi sa mong part. Amen? Ug mo na'y gusto sa Dios, mo na'y rason nga naa siya gibutang pastor sa usa ka simbahan. Ano man, nahigugma ang Dios nga nangana ninyo. Ug tungod sa iyong paghigugma nga ninyo, naghatag siya pastor aron mo protektar ninyo. Mo bitaw naa tay mga rules to protect you, ay laing rason na to protect you. Pero na dyan ninyo, baka ng rules nila, tuon ng rules na, tuwa naman na. Sa uban mga simbahan, wala. Oh, balik naman. Ayaw kalimtingan, local. Mabitaw, and some pastors, and some teachers. Kaya inakuan, lahi man na. Huwag mo salamat sa Diyos. Sa una, di mo man nag-burden ni Pastor Chris. Huwag mo na, giamo rin ng ipadayon. Kaya nakita na mo nga dako kay gamit sa usak simbahan. Yung tagitugutan mo na may relationship, pagingon nga, para sa ubang simbahan nga, kasi kung patong na ka-college or patong graduate na ka, hala, pwede mo na yung relasyon, ay, tago-tago, manggani, gidilian, kung sana ka nag-open, protection man na. Una, giprotektaran, yung testimony. Gaduha, giprotektaran ang imong kasing-kasing. Ano man, pastor, hindi pa lang na mao ang giandam sa Ginoo nimo. Din may na kay inyong date dira, may na kay inyong kuan dira, po yung lahi may gihatag sa Ginoo. Awkward. Awkward man ang relasyon, sana kay na relasyon. Awkward. Aman, protection na sa kasing-kasing. Naman, balik ta. Unsa jud pinaka base jud ani ang gugma sa Dios sa church. Muna ni pastor. Amen. To protect the church. Ikaduha, makita na ito dire. Most nang nabasa na ito sa verse 28. To feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. Yung feed, way lain na magpakaon. Sama ka, anong flock? Ipasabot na yung flock. Ang flock, marami siya si sheep ba? Nga, kanang group of, collective, group of, marami itong school of fishes, herd, sa mga karniro, flock. Okay, grupo. Muna nga gusto sa Dios nga kita nga ang mga karnero. Pumunta nato sa John chapter 10, nga my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Kasama tas karnero. O gusto sa Dios nga na si Jesus Christ mao ang great shepherd and nagbutang siya under shepherd mo na atong pastor aron mo feed. Unsa may feed? Gikan sa pulong sa Dios. O way lain, gikan nang sa pulong sa Dios. Mubitaw na nga kung makita ninyo nga wa namin nisubay sa pulong sa Dios, aw ka na. Magduwa-duwa mo. Pero as long as sa grasya sa Ginoo, way lain nga textbook
nga among kuan sa mong pag-study diri, asa unsay reference ang pagwali namo gikan sa pulong sa Dios. Og blessing kayo nga, hey, way lain pulong sa Dios. Og walay lain gikan ba nga makita no nga, hey, sinandig jud ni sa pulong sa Dios. Ano yung saan yung pulong sa Dios? Balik ta sa subay lang ta. 1 Peter chapter 2. Chapter 2, verse 2, 1 Peter chapter 2, verse 2, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Amen? Bago ta nga Kristohanon, or sama ba ta, dugay na sa nga Kristohanon, pero sama ta sa babes, nga newborn. Way lain nga na-desire na to nga milk of the word. Pulong sa Diyos. Ano man? That ye may grow thereby. Gusto sa Diyos nga, we have to feed the flock. Aron mo grow. Mo grow. Kay lisod kayo na nga, sa usaka Kristohanon nga, wani grow. Nabalik ta sa Ephesians chapter 5. Balik ta sa Ephesians chapter 5. Kung sa diyo'y tinguha sa Dios. Nganong kinahanglan ta nga naadyo'y feeding, naadyo'y pastor nga mo feed na to. Tungod sa gugma sa Dios nga ni nato to sa Ephesians chapter 5 na husbands, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of the water by the word. And that he might present it to himself a glorious church. Yan ba nga, hey, ang Jesus Christ nga, kalipay ni Jesus Christ, bang matanda ba nga, it's a glorious church. Glorious church. Dili kay mga batatot nga church. Ug tinguhan ni Jesus Christ nga matag simbahan kaning Truth Baptist Church nga i-present niya nga glorious church. Nga sa mga glorious church ba nga was ang mga tao makakita ang Dios mahimaya. Even nga ang Dios mismo nagtanaw na to na mahimaya ang Dios. Nga kana sila ba nga mo ni simbahan. Mo ni simbahan. Mo ni simbahan nga kung gitinguha, mo ni simbahan nga kung kana bitaw kana ba nga mo ni kumingog simbahan mo ni. Dili na basta-basta lang makuha na to. Ngayon ba asa na ta karon pastor, ang Ginoo or kabaloan na naningkamot na ta. Subay ta sa pulong sa Dios. Nga naman, way lain ang gusto tumong sa Dios that we present to himself a glorious church. Munang gusto siya nga naay mo feed aron kita mo grow. Nga gikan sa babe nga milk ra padong nga sama nga si Jesus Christ siya ang sama sa naay bread, naay meat nga makakaon na ka nga. Ni grow ka sa imong Kristohanong kinabuhi. Presenting himself a glorious church, not having spot, nor wrinkle, or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Huwag mo na tinguha sa Diyos sa church. Huwag mo na ang gusto sa Diyos, nagtinguha siya nga, hey, pastors, why lain? Feed the flock. Acts chapter 1, feed the flock at 1 Peter chapter 5. 1 Peter chapter 5, verse 5. Verse 1. Talk about verse 1. The elders which are among you, I exhort, who am also an elder,
and a witness of the sufferings of Christ, also a partaker of the glory that shall be revealed. Sama sa mga elders, verse 2, feed the flock of God which is among you. Kung mo ay makita na ito dira nga, hey, trabaho na mo, nga na gibutang sa Dios nga na sa ministry, na gibutang sa Dios na pastor, gibutang na sa church, to feed you. Unang, i-pray may palihog. Ngayon tayo nga, Lord, tawagin silang pastor, Lord, muwali na sa sila karong Sunday, Lord. Tagaayos lang mensahe. Amen? Lord, tagaayos lang mensahe. Pastor JK, Lord, muwali siya. Pastor Kini, Lord, tagaayos lang mensahe, Lord. Nga, kung ako, Lord, mabadlong ko. Lord, kung mudasig na ko karon. O balik ta nga, balik ko ta Jeremiah. Nara mo nas Ginoo ang pag-ekstura nga ni nato through preaching. Jeremiah chapter 1. The verse 9. So go to verse 6. Verse 6, then said I, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child. Sa balik tas gikan sa verse 5 ana nga gikan pa kasi mong womb, gikuan ti ka, gi-ordain na ti ka as prophet. So refuse si Jeremiah nga, Lord, bata pa man ko. Verse 7, but the Lord said unto me, say not, I am a child, for thou shalt go to all that I shall send thee, and whatsoever I shall command thee, thou shalt speak. Sa pagpakaon ninyo, giyahan na sa Dios, giniyahan na sa Dios. O ang Dios mo, nalaka ni, iwalihan ni. Matingala ko nga, Lord, layo raman ka ito. Nami times nga, introduction, ng part of Gutus introduction, pero ingon ang Ginoo nga, sige, emphasize ni. Emphasize ako, amo di ay. Naadyo day, problema. Muna nga, and whatsoever I command thee, thou shalt speak. Verse 8, be not afraid of their faces, for I am with thee to deliver thee, saith the Lord. And then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said unto me, behold, I have put my words in thy mouth. I have put my words in thy mouth. Whenever and I preaching diri, sa pag-feed nga na ninyo, ayaw kalimno na ang Dios nagiya nga ni sa among mga baba nga unsay islitok. Kanang joke, pastor, apili na. Wala na, side bit na. Pero kanagi mga kung gikan sa pulong sa Dios, ngunit man tagain ng importansya. Ano man, naraw. Huwag muna, sige na kong i-pray nga to sa Dios, Lord. Whenever mumuwali ko, Lord, kanabit ang gikan ni mo ba nga? O say, karon Lord, wako kabalo, o say, jud need sa mga tao karon. Pero Lord, giyahi ko unsay akong iwali. Giyahi ko, Lord, asa ko, tudluy ko, asa ko mo study karon, Lord. Ug sa pagwali na, ug sa pagpatong na ko diri mo na yun, Lord. Ibutang ang imong mga pulong, Lord, sa akong mga akong baba. Ikaw makigstorya, Lord, sa imong katawhan. And that's feeling. Mga gikan sa pulong sa Dios, ano man, importante ngayon na, aron mo grow ta. Aron mo grow. Ito sa Acts chapter 1. Acts chapter 1. Naay problema rin sa Acts. Sa Kristohanon rin, makita na to sa Acts. Sa mabasa na to sa Acts. Naay problema sa ka work diri.
verse 6. Chapter 6, hugot sa verse 1. Kita na diri. In those days, when the number of disciples was multiplied, okay, nandaghan na, gikan sa Jesus Christ, ani ni sakgaw sa langit, nagkadaghan na mga magtotoo niya. There arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews, because their widows were neglected in the daily ministration. Then the 12 called the multitudes and disciples unto them, and said, It is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, that we may appoint over this business. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. And the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, and Philip, and Procorius, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch, whom they set before the apostles, and when they had prayed, they laid hands on them, and the word of God increased, and the number of disciples multiplied in Jerusalem daily, and the great company of priests were obedient to the faith. Kung tanawa na diri, nga, naay problema dito, pero na sila gihimo nila, nag-appoint sila mga elders, leaders. Pero, kanang word ba nga, kasi tanaw sa verse 4, but we will give it ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Ano word ministry of the word? Kanang ba sa pagpakaon. Sa pagpakaon. Nawala ang pagpakaon. Munang sa verse, as a result, the word of God increased. Ano ba nga, nagkadaghan, ang knowledge nila, nagkadaghan. Tungod kay was lang nibiya sa pagpakaon sa flock. Yes. Way lain nga tinguha sa Dios ngani sa church nga mapakaon mo. Ngunit pray minin. Nga sakto ang pagpakaon. At the same time, ikaw po, willing ka mukaon. Amen? Mabalik ta, kung di magyapon na, uubeh ta sa pulong sa Diyos, di magyapon na, way pulos. Mabalik na, bag-ora ta nga natay speaker last Sunday, nindot to nga mensahe, morning nindot ka mensahe, pagka-afternoon, nindot ka mensahe. Pag di yun natin ni-apply, so kuan pa na ba nga? Bisahan pa ang pagpakaon, pero ikaw mismo di ka mukaon. Wala. Ngayon? Mabalik ta, nga naman naay pastor gibutang sa church to protect us and to feed us. Amen? To protect us, to feed us. Salamat na ang pulong sa Diyos. Amen, mag-grow ta. Amen? Mag-grow ta. Now, mabalik ta, kung man sa itong message, it's the pastor in the flock. Kabalo ta sa trabaho sa pastor. Nasabda na ito ang trabaho sa pastor. O sa tumong sa Diyos, nga naay pastor sa usa ka church. In response, o sa trabaho na ito, isip flock. Ngadto sa atong pastor. Nga gibutang sa Diyos nila. Amen? Muna na ito ang kuano next Sunday. Umaabot ng mga Sundays. Kay, sa church, di mahimo nga ang pastor lang. O himo ng flock members. Amen? Manindog ta. Among dalay ko nga Diyos, salamat kayo sa imong pulong. Salamat, Lord, sa pagpasabot na mo, Lord. Nganong salamat kasi mong dakong gugma ka na mo, Jesus Christ. Na ang church, gugma na mo. Salamat kung si mong dakong gugma ka na mo, Lord. Na kay gibutang nga pastor din. Ang purpose, Lord, ang duty, Lord, is to protect ang church and to feed the church. Salamat kay Lord. Nasa mo nasabtan, Lord, nga tungod na, Lord, nga ikaw na i-delegated authority, Lord, ano mo protektar na mo?
gikan sa mga gagmay, Lord, mga members sa church, until Lord, sa mga daran nga member diri sa church. Salamat kayo nga naay pastor gihatag nimo. Salamat kayo, Lord, nga imuhang hatag na mo, Lord, nga mo protektar na mo. At the same time, Lord, mo feed na mo, Lord. Salamat kayo sa paghatag nimo og mga sa imong pulong. Hatag mo wisdom, Lord, masabtan na mo sa yano kani imong pulong, Lord. Kay tumong lang nimo, Lord, nga kami mo grow mi sa mo ang espirituhanong butang, sa mga espirituhanong kinabuhi na mo, Lord. At sama nga, Lord, nga tinguhan nimo i-present me as a glorious church. Salamat kay niana, Lord, ug we pray nga ikaw lang jud padayon namo magauban kanamo. Salamat mi sa gihimo nimo, Lord, karong adlaw sugad pa ganiyang buntag. Dalaygon kay ka, Lord, gikan sa Sunday school, adong divine service, sa mga meetings ganiya until karon, Lord. Salamat kayo tanan dungog himaya, Lord, among ibalik da kanimo. Kay ikaw raman jud angay ulian sa tanan dungog himaya. Andama mi ugma, Lord, sa mo ang pagbalik sa trabaho, balik sa pag-eskwela, sa pag-anom, sa negosyo, Lord. Salamat kayo. Sug ni maghihatag, Lord. Nagpray mi, ikaw lang jud mahimong panalangin namo karon nga simanaha. O Lord, ubani kami sa Lord sa mga Kristohanon muli karon ubani ang proteksyon ni Lord na matag-usa. Giampo, Lord, sa kaning tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Atong i-decide atong partnership. Gihimo na ako nga ka-partner sa akong kinabuhi ang Ginoo, ka-partner na ko siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong paglambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian. Sa tibuok na akong kusog ug hangtod sa akong katigwangon. Ako nasayon nga tiliwala sa mga pagsulay nga moabot. Ang Ginoo adunay giandam nga maayo, madagayaon ug malig-on nga kagmaon alang kanako. Mahimo na ako sa akong pag-eskwela nga dili mo biya sa bulaton sa Ginoo. Ang akong pagkakristohanon, mahimo na ako magmalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo na ako makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo na ako mga malampuson sa pag-eskwela o trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Ang tanan akong antuson nga dili mapasagnan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of the mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Mayong hapon, ug dalaygon atong buhing a Dios.